Pero dahil tayo puminsan tayo ay exposed tayo sa mundong ibabaw na kung saan ay pwedeng ma-disfigure or mawala tayo sa tamang landasin o tamang takbuhin na akala natin yun ang tama, pero buti na lang ang Diyos natin ay lagi niya tayong itinatama. Inaayos niya yung mga pananaw, yung mga plano po natin na minsan ay masasaktan ka, pero tandaan natin, ang kalooban pa rin ng Lord ang siyang mangyayari. Amen? Nandiyan po ba kayo? Sabi dito, we are nothing but clay. Sabi niya, but you are the potter who molded us. Sabi po niyan sa Isaiah chapter 6, 64 verse 8. Nakita niyo yung picture niyan, ano? Yung kamay na yan na minumold or hinuhulma ang isang bagay, ang isang patyan or palayok or yaris, basta yung mga yaris sa clay. Napakahalaga na maunawaan natin dito sa ating kapanahunan. Although we have a series of end time preaching, so paghahandaan natin yon at isi-series natin yon. Amen? Karugtong nito, ito prerequisite nito. Amen po ba yun? So, sabi niya sa Jeremiah 18:1-12, this is the message that came to Jeremiah from the Lord. Jeremiah was a prophet. Siya po ay propeta ng Diyos, mouthpiece ng Diyos, na kung saan nagpapadala ng mensahe para sa mga tao, sa mga Israelites. At may dala-dala siyang mensahe. At una siyang nakikipag-iniig, nakikipag-usap sa Diyos. Ang tinawag si Jeremiah ay tinawag na the weeping prophet. Dahil nga lagi siyang umiiyak para sa Israelites. Nag-i-intercede, namamagitan para sa mga Israelites. At nakikita niya yung mga Israelites ay talagang pawasak, papalayo sa Diyos. Kaya even siya na propeta that time ay nagkakaroon din siya, iniiyak niya rin. So Jeremiah, anong ang ginawa po dito, sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah, go down to the potter's house. So sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah, go down to the potter's house. I will give you a message there. So saan ba napapakinggan? Saan ba naririnig ang mensahe ng Diyos sa ating kapanahunan? Saan? Sa church. Sabi mo sa church. Ba't parang malungkot kayo? Sa church, okay? Sabi ng Jeremiah, sabi niya, Great Awakening Church, Geneva. Sabi niya, pumunta ka sa simbahan. May mensahe ako para sa iyo. May mensahe ako para sa family mo. Amen? I do believe every Sunday, itong lugar na ito is like a potter's house na kung saan nakakarinig tayo ng instruction ng mensahe mula sa Diyos. Amen po ba? So I went down to the potter's house and saw him working with clay at the wheel. So nakita niya, nung pumunta si Jeremiah sa potter's house, nakita niya na yung potters, yung manlililok, yung humuhulma, ay busy siya sa paggawa ng mga pot. Paghulma ng mga pot, inaayos. Parang ikaw, nung narinig mo ang Diyos, nung naimbitahan ka, nakarating ka sa church na ito, nakita mo ang bawat isa dito sa simbahan, na bawat isa sa amin na nadatnan mo ay patuloy na inaayos at hinuhulma hanggang ngayon. Amen? Ang church na ito ay hindi simbahan ng mga perpekto. Ang church na ito ay simbahan ng mga kinaawaan, kinahabagan ng Diyos at patuloy na hinuhulma ng Diyos. Hanggat makita ang wangis karakter na Jesus sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang tanong, willing po ba kayo? Kahit hindi ka willing, may paraan ang Diyos. Amen. Sa ayaw mo at sa gusto, may paraan ang Diyos. Pero kapag magkikipagmatigasan tayo sa Panginoon, sino ang mahihirapan? Ang Diyos ba o tayo? Tayo, syempre. Sabi niya dito, so I went down to the potter's house and saw him working with clay at the wheel. He was making a pot from clay. So anong ginagawa niya? Gumagawa daw ng pot mula sa putik, mula sa clay. Sabi niya, but there was something wrong with the pot. There was something wrong. Saan? Sa pot. Sa putik, sa mud na hinuhulma niya, merong mali. So ang ginawa ng manlililok
Ang ginawa niya ito, so the potter used that clay to make another pot. Nakita natin yon? Hindi matiis ng Diyos na kapag may nakita niyang mali sa iyo, hindi matiis ng Diyos na hindi ka hulmain. Hindi ka itama. Amen? I pray ganun ka rin. Kapag nakita mo ang iyong sarili, sana ganun din tayo kagaya ng attitude ng potter na hindi niya matiis hanggat hindi naaayos yung kanyang sitwasyon. Lord, hindi ako habang buhay na luhaan. Lord, hindi ako habang buhay na depressed. Hindi ako habang buhay na tanikalan ng alak. Hindi ako habang buhay na broken. Hindi ako habang buhay na talunan. Sana makita mo yun. Kapag nakita mo yun na kailangan mo na ayusin ka, kailangan mo pa na ma-restore ka, ang Diyos nakita niya, ang Diyos hindi ka tatanggihan. Sabihin mo, tapikin mo yung balikat ng katabi mo, hindi ka matiis ng Diyos na hindi ayusin. Amen. Ganyan ang Diyos natin. Ang Diyos natin, yes, ang pagbabago ay nasa atin, may mga bagay na gagawin tayo, pero kapag nakita niya na mali ang ginagawa mo, ang Diyos hindi siya magsasayang ng panahon. Gagawa siya ng paraan, kakausapin ka, may mga instrumento siya para ikaw, makilala mo siya, mailapit ka para mabuo ka ulit. Hindi ka ba nagtataka? Yung katabi mo, pag hindi niya kukwento yung buhay niya 5 years ago, hindi mo alam. As if parang walang nangyari, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, titigan mo. Oh. Parang hindi na broken, hindi karamihan nga. Sabi ko nga sa niyong kahapon, marami nga sa membro ng church na kung saan ay nagmahal, nasaktan, nag-born again. Nung nag-born again, binuo na ng Diyos. Amen? Amen ba yun? Kapag huwag mo namang sirain ang binubuo ng Diyos na buhay mo, na future mo, huwag mong sisirain. Maganda ang plano ni Lord sa iyo. Anong plano mo sa iyo? Sa sarili mo. Parang sa anak mo, magandang plano, pinag-investan mo na siya, pinag-ipunan mo ang future niya, lahat-lahat. Talagang hinanda mo na lahat. Pero yung anak mo, iba naman ang ginagawa. Ganon din tayo minsan sa Lord. Ang Diyos nakalatag na, Jeremiah 29:11, ang magandang kinabukasan mo. I pray na yun din ang tahakin mo. Magandang kinabukasan, hindi magandang kinagabihan. Amen. Kaya laging madilim ang buhay. Amen po ba yun? Sabi niya dito, to make another, with his hands he shaped the pot the way he wanted it to be. So nang kinakita niya may mali, so inayos niya yung pot na yon. Sa anong paraan? Sa gusto ba ng pot o sa gusto ng potter? Amen? Ganun yun, di ba? Sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto mo. Huwag nating ipagpupumilitan o ipagpipilitan ang bagay na wala sa ayos. Amen. Alam natin yun. Pag wala sa ayos, wala sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, huwag mong ipilit. Magsasuffer ka. Akala mo lang nag-i-enjoy yung flesh mo, pero kinakain ka ng konsensya mo, ng conviction actually ng banal na espiritu. Napakasarap enjoyin ang mga pagpapala, ang pamilya, ang relasyon, ang mga bagay na pinagkatiwala sa iyo. Kung alam mo, ito ay nasa tamang hulma, nasa tamang ayos at inayos ng Diyos. Ngayon, kung nakita mo may mali, magpaayos ka. Amen? Pag nakita mong may mali, Lord, ayusin mo ako. Kahit masaktan ako kung yun ang kinakailangan, Lord, ayusin mo ako. Ayaw ko, Panginoon, na hanggang pumantay ang aking paa, mali pa rin ang pananaw ko. Amen? Amin po ba yun? Hallelujah. Mag-closing prayer na tayo. Kaya nga sabi niya dito, then this message from the Lord came to me, sabi ni Jeremiah, family of Israel, Great Awakening Church, Geneva family. Pinalitan ko lamang po yan. You know that I can do the same thing with you.
Cecilio Bindiola Jr., alam mo na po pwede kong gawin ito sa iyo. Amen. Women's 12, Women's 1, Women's 7, M1, M2. Alam nyo po pwedeng gawin ito ng Diyos sa iyo. Na i-reshape ka, ayusin ang relasyon sa life group, sa family. Take note, family ang tinutukoy nito. Amen po ba? Hallelujah. Nakaka-excite na ituro ito. You know? Sabi niya, you are like the clay in the potter's hand, and I am the potter. Yun naman pala eh. Para daw tayong isang clay. Ano ba Tagalog kasi ng clay? Putik. Mud. In English lang natin, ano. Basta yung ginagawang pot. Sabi, kagaya daw natin ng isang clay na nasaan? Nasa lamesa, nasa floor, nasaan? Nasa kamay ng potter. Nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay ng manlililok. Mas maganda, mas magaling ang nais, ang plano, mas mataas ng Diyos kaysa sa plano mo. Amen? Marami tayo sa tingin natin magandang mga mga plano sa buhay. Marami tayong maganda, pero alam mo, lahat ng mga plano na yun parang unti-unting naililibing. Sa limot, parang hindi na nangyayari. Kasi ang Diyos na, ang plano na ng Diyos ang dapat makita. Hindi na yung plano mo. Eh anong gagawin natin pa namin, Pastor? Hindi na kami mangangarap, hindi na kami magpaplano. Hindi. Dapat yung plano mo nakaakma sa plano niya. Kasi kung wala sa kalooban ng Diyos ang plano mo o sa tingin mo, ini-enjoy mo ngayon, maghintay ka. Amen. Kung wala ka, in short, kung wala ka sa ayos ngayon at wala kang planong ayusin, hintayin mo si Lord ang mag-ayos sa iyo. Nag-usap nga yung pastor at balsamador. Ulitin ko ito dito. Nagkwentuhan lang naman sila. Sabi nung pastor na inggit sa balsamador, buti pa, yung mga taong pinapasok sa puninarya, tuwid na. Sa church, itutuwid pa lang. Pero at least magpapatuwid tayo sa Panginoon. Mas maganda na ang Diyos na ang humulma sa atin. Amen? Mas maganda na ang Diyos na ang magturo, humulma, mag-break sa atin para ang kalalabasan ay magniningning para rin sa kaluwalhatian niya at para rin sa iyo. Kaysa naman ang mundo ang maghulma sa iyo. Ang kulungan, ang drugs, ang maling relasyon ang humulma sa iyo. Delikado. Amen po ba? Maraming mga tao na gustong hulmain ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga pansamantalang bagay. Kaya tignan mo, 30 years old pa lamang mukha ng 75. Sabi nga nung, ito for the glory of God, no? Sabi nga nung umuwi ako sa amin, insan, magkasing edad lang tayo, pero bakit Amen. Kaya nung sinabi ko nung last wala ka ng leg, taba-taba mo. Sabi sa akin. Pero tinitignan ko naman siya. Wala ka ng ngipin, sabi ko sana. Aglatit ang ngipin mo, kuma. Ngayon hindi eh. Pero siya rin ang nagsabi. Yung ibig sabihin, makikita kasi kung ano nangyayari sa loob. Lalabas. Amen. Ganito. Anak, umpisa pa lamang ito. Ang bilis ng oras. There may come to time. Sabi niya dito, this message is from the Lord. Kaya numisa ito? Kanino? Kaya pinapasilita ko kayo kasi medyo malamig ngayon eh. Kaya yung iba sa inyo, nag-uumpisa pa lamang ako. Like water to drink. Hindi ko alam kung yung mga musician ang inaantok o kayo rin eh. Awaken natin ang ating sarili. Even sa lugar na ito, hayaan natin hulmain tayo ng Diyos. Amen? Amen? Alam ko, naintindihan ko kayo. Kasi minsan, nakaupo rin ako dyan. Nagmumoderate pa lamang si pastora, gumagawa na ako. Kasi napaka-comfort tong lugar na to.
Amen? Yeah, blessing actually ito. Sabi niyo dito, there may come a time when I will speak about nation or kingdom that I will pull up by its roots or tear down and destroy it. But if the people of the nation change their hearts and lives and stop doing evil things, I will change my mind and not bring them the disaster I plan. May mga sitwasyon, sabi ng Diyos, kagaya nito, may mga sitwasyon na nais kong i-pull down, sirain ang patalahan ng disaster, ng problema ang isang bansa. Pero kapag nakita ko sila na nagsisi, tumalikod sa kasalanan, sabi niya, magbabago ang plano ko. Hindi niya itutuloy. Ang sarap nun, ano? Yung parang bata, papaluin sana kita. Tapos ngumiti, I love you, Daddy. I love you. Mama, chup-chup. Hindi mo na mapapalo. Why? Dahil nga, pero kapag hindi nagbago, sa tingin nyo kaya, itutuloy ng Diyos? Yes, kapag hindi tayo magbabago. Hindi para sirain ka, kasi minsan yun lang ang paraan na tayo ay ma-awaken at mahulma ayon sa kanyang kalooban. Itong mensahe na ito, hindi lamang ho para sa membro, pati pastor kasama ako. Amen? May mga sitwasyon na kung saan sa panahon natin ng 2026, may mga panahon na may mga gagawin na hindi na po pwedeng gawin ko pa ito, yung ginagawa ko noong 1989. At gagawin ko ngayon, obsolete na. So kailangan ko ring ihulma, kailangan kong i-reshape, kailangan kong ayusin din yung mga bagay na dapat kong maayusin para lalo ako maging effective sa kaharian ng Diyos. Amen? Kailangan natin willing tayo mag-adjust. But if the people of that nation change their hearts and lives and stop doing evil things, I will change my mind and not bring on them the disaster I plan. There may come another time when I speak about a nation that I will build up or plant. Sabi naman nito, may mga plano ako na maganda na ayusin, na i-restore ang isang bansa. Pero sabi niya, but if I see that nation doing evil things and not obeying me, I will think again about the good I had planned to do for them. Ganun pala. Ang Diyos, kaya pala bawat pangako ng Diyos may prerequisite na command. Bawat pangako ng Diyos na magandang bagay, mayroong utos muna na dapat mong sundin. Kagaya rin ho dito ho sa lupa. Bago ka sumahod sa employer mo, may instruction ng employer mo, magtrabaho ka ng ilang oras, hindi mo pwedeng sahod lang. Amen. Naunawaan po natin. Gusto natin, Lord, blessing come to me now in Jesus' name. Maganda yun, kaya lang, yung pagbabago, yung transformation na ginagawa or gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, bagamat ito'y masakit, pero sa makikita mo ito, it's a blessing din. At masasabi mo one day, Lord, salamat. Salamat na pagtagumpayan ko yung bahagi na yun. Salamat, hinulma mo ako sa bahagi na yun. At natuto ako. Amen? I think makaka-relate kayo sa sinasabi ko. May mga bagay na nangyari sa buhay mo na ngayon pinapasalamatan mo, but before, iniiyak mo. Amen? But kapag, kunwari, halimbawa, bumabalik ka ulit sa sitwasyon na dati iniiyak mo, ngayon nakakalimutan mo na, bumalik ka ulit doon kung saan ka binago ni Lord. Halimbawa, nag-abroad ka. Just to remind you, ulitin ko ulit ito. Diba, nag-abroad tayo, lalo pag OFW ka, anak, 3 years old yung anak mo, mami, nasa airport, pumupulupot sa paa mo. Don't go, mami. 2, 3 hagdanan yung anak mo, umiiyak siya. Oh, sabi mo naman bilang magulang o bilang tatay, anak, mag-a-abroad si mami para sa future mo, maintindihan mo, anak, maintindihan mo. Nag-abroad ka. Ngayon, ganun pa ba ang plano mo? Yung kinabukasan ba ang anak mo o may nagnakaw ng kinabukasan ng anak mo? Hello? Wake up, church. Kung namali, ipaayos natin sa Lord.
Lord, nawala na yata yung pangarap na inilagay mo sa akin, mag-abroad ako, at ngayon nakakilala ko sa iyo, Panginoon. Kung may pagkakataon pa na ayusin ko, Lord, ayusin ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Habang may buhay, may pagkakataon pang ayusin ang mga bagay-bagay. Amen po ba? Church! Hallelujah. And then sabi niya dito, so Jeremiah say to the people of Judah and those who live in Jerusalem, this is what the Lord says. So in-explain niya sa mga tao, sa mga Israelites, I am the potter preparing troubles for you and making plans against you. So stop doing the evil things you are doing. Sabi ni Jeremiah ng Lord sa pamamagitan ni Jeremiah, ang plano ng Diyos ay padadala niya tayo ng disaster, may mangyayaring hindi maganda sa buhay natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, itigil nyo na ang masamang gawain. Nilakasan ko talaga para magising tayo, physically and spiritually. Kailangan pa bang i-explain ang masamang gawain? Kailangan pa bang i-explain yon? Hindi na. Ang Diyos, sabi niya, itigil yung masamang gawain. Sabi niya, each person must change and start doing good. Each person, one by one, hindi by group. Hindi lamang pang life group, pag boom, by one. Bawat isa, itigil ang maling gawain at gumawa ng... Itigil ang maling gawain at gumawa ng... Maling gawain, gumawa ng... Isaksak natin sa ating puso't isipan yan. Saan naririnig itong mensahe nito? Sa Potter's house. Kapag nagpa-check up ka, nagpa-doktor ka, hindi naman kagad-agad galing ang ibigay sa iyo, healing. Hindi ka man kagad-agad gamot. Ang unang sasabihin ng doktor sa iyo, instruction. Mensahe na dapat mong sundin. Kapag binigyan ka ng gamot at di niya sinabi, ilang beses mo itong ititake, baka laklakin mo yung isang garapon. Mayroong instruction, right? Ganon din ho sa Diyos. I do believe each and every one of us, even sa live streaming, mayroong specific na word, may utos ang Diyos na hindi pwedeng gawin ng iba, ikaw lang ang pwedeng gumawa. Kasama si pastor. May mga sitwasyon na kahit okay, kahit lahat po pwedeng pero hindi beneficial sa akin. Kaya sinabi ni Paul, pwede kong gawin lahat, sabi ng Apostol Pablo, pero hindi lahat beneficial. Church, pwede mong gawin ang lahat, pero hindi lahat na ginagawa mo or gagawin mo ay mayroong beneficial ito. May kapakinabangan. Kaya piliin natin. Amin po ba? Gising pa ba kayo? Number one pa lamang. Through His commands. Number one, sa pamamagitan ng kanyang utos. If we want to be made whole, sumunod tayo sa utos, sa instruction ng Diyos. Kung gusto nating mabuo ang ating pagkatao, sumunod ka sa lumikha sa iyo, which is ang Diyos. Amen. Napakasimple ng buhay, ginawa lang ng tao, napaka-komplikado. Amen. Maayos na ang buhay mo, ginawa mong komplikado. Kinindatan ka lang, nakipagkindatan ka na. Hindi na bumalik yung kilay mo tuloy. Amen. Nakarinig ka lang ng negative comment sa'yo, nag-comment ka na rin. Pwede ba? Pwede mo namang palampasin. Hindi mo pinalampas, ipinasa mo pa sa iba. Hello? Ma-awaken po tayo. Sabi niya, why? Because this church, to go to the Potter's house, this church is a place of vision. Dito, nung umattend ka ng church, nakaranas tayo sa Panginoon, yung dating malabo na direksyon sa buhay mo, luminaw. Luminaw po ba? O lalong lumabo ang buhay? Yung dati mong hindi nakikita na kasalanan pala, ngayon makita mo kasalanan pala. Yung dati mong hindi nakikita na pagpapala pala, ngayon pagpapala pala. Yung dati mong hindi nakikita na pogi pala si Mister, ngayon nakita mo pogi pala. Amen, yung dati hindi mo nakikita na mga talents and gift ng iyong anak, ngayon nakita mo, blessing pala. Amen.
A place of transformation, mga na bago yung ating pananaw. Even ang ating mga pananamit. Inside out. Hindi lamang isipan, pati yung mga pagkikilos natin, pananalita. Dati talagang naka-high pitch ka lagi. Amen? Dati naka-high pitch, naka-high volume ka. Kumusta ka naman, sister? Okay lang ako, bakit ba? Kumusta ka naman, brother? Okay lang ako! Akala mo kung sino ka nangungumusta. Kinukumusta ka lang. Sorry naman. Pag hindi naman kinumusta. Pero wala dito yun. Sa Luzon lang siguro yun. A place of breaking. Ang Potter's House, isang lugar na hinuhulma ka. Magpahulma ka lang sa Lord. Si Pastor Ho, hindi ako tatayo dito kung hindi ako hinubog din, hinulma ng Diyos. May mga sitwasyon din na ayaw ko na. Tatalikod na ako, ayaw ko nang maglingkod, ayaw ko nang pero bahagi pala yun ng paghulma ng Diyos. Hindi ko sinasabing perfect ako. Hanggang ngayon, inaayos pa rin ako ng Diyos. Pero don't get me wrong, pero hindi na ako namumuhay ng kasalanan. Sa kasalanan. Amen? Napakasarap kaya isipin kung adik ka dati. Di ba, Brother Rani? Hayaan ano naman yan, ngayon hindi ka na adik. Di ba? Napakasarap kaya isipin na 2 years ago, 3 years ago, kasi may nag-approach sa akin, Pastor, alam mo, 3 years na akong hindi nakatikim ng alak. You know what, Pastor? 3 years, I surrender all. That's why, sabi niya kapag kinuntinyo ko ito, na out of focus ako. Alam mo, Pastor, 2 years na ako hindi pumupunta sa diskuhan. Dati pas pag pumupunta ako ng diskuhan, ako hindi pwedeng walang mangyari. Bakit sinasabi nila? Dahil walang kasing sarap ang isang tao na hinubog, hinulma ng Diyos, na akala kasi natin tama, pero mali pala. Pero nakita mo ang liwanag, pagtuturo ng Diyos, mapapasalamatan mo ang Panginoon. Masasabi mo, buti na lang Lord, hindi ako bumigay. Buti na lang Lord, nung panahon na gusto kong magbigti, hindi natuloy. Amen. Yung kaibigan natin, kaya ni Pastor Pablo tuloy, ni Pastor Paul sa Milan, o magpapari yun. O yung isang leader din natin sa Vienna, 9 years na nasa sabi niya po, alam mo Pastor, buti na lang. Ang Diyos tinawag ako sa mas specific na pagkatawag. Na-miss ko sana mga pogi kong anak at ang blessing na meron ko ngayon. Amen. Hindi ka ba masaya na yung mga bagay na ini-enjoy ng flesh mo at nagpahirap sa'yo ay binitawan mo na? Masaya ka ba? Parang ayaw nyo yata eh. Sayang, nandun sana ako sa inuman ngayon. Sayang, nasa tungitan. Hindi ka ba masaya na pinalaya ka ng Diyos? Sino dito masaya? Amen. Pinalaya ka sa masalimut, maruming bagay, maruming lingwahe, anger, lahat-lahat, pinalaya ka, mapapasalamatan mo. Yes, hindi ka pa perfect, pero yung main na kahirapan, yung main na nagpahirap sa'yo, binitawan mo na, pinalaya ka ng Diyos, hinulma ka na ng Diyos, kaya ngayon, ginagamit ka ng Diyos para sa iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, sabihin tayo ng hallelujah! A place where the presence of God, presence of the Father is present. Ang church na ito, alam nyo ang kaibahan natin ng church sa ibang church? Hindi tayo nagpapaligsahan. Ang church natin inaatinan, yes, hindi naman talaga nag-church ng may cross and so on. Ito ay ginaganapan ng ibang mga bagay. But you know what? Ang church na kagaya nito, pinapahalagahan natin yung presensya ng Diyos. Hindi tayo perfect, pero inaayos natin ang ating buhay para manatili ang presence ng Lord. Kung kung gusto nating manatili ang presence ng Lord sa lugar na ito, ayusin natin ang ating buhay. Kasi sa Biblia, binasa ko, nung panahon ni Eli, iniwanan sila ng presensya ng Diyos. Why? Hindi sila namuhay. Even yung kanyang mga anak, hindi sila namuhay. Ang tawag doon, ikabot. Iniwanan sila ng presence ng Lord. Kahit marami tayo, kung wala ng presence ni Lord, hindi nagtutuloy. Pero kahit simple lang,
Pero alam natin, nandun ang presence ni Lord. Habang umaawit ka, kinukonbiktahan ka. Habang umaawit ka, inaayos mo yung buhay mo, umiiyak ka, humihingi ka ng tawad, dililinis ka, lumalalim ka sa Panginoon. That's the presence of God. My transformation. Amin po ba? May kaibigan pa ba ako dito? Number 2, by loving hands of God. Kung gusto natin mabuo muli ang ating buhay dahil sinira ng mga makamundong bagay, magpahawak ka, manatili ka sa kamay ng Diyos. Hindi ng kamay ng iba. Sa kamay ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, tignan mo mata sa mata, sa kamay ni Lord. You know what? Hindi natin dinidisregard ang mga counsel, ang mga psychiatrists and so on. Kailangan natin yan. Pero may mga bagay na hindi nila magagawa na nagagawa ng church dahil nandito ang presence ng Lord. Amen. Inuulit ko, may mga bagay na nangyayari sa loob ng church na ikinababago ng buhay ng tao na hindi kayang i-offer kahit anong pinakamatalinong tao sa ibabaw ng lupa. Dahil ang Diyos mismo magbabago sa atin. Amen po ba? Sino ba naman tayo na tumatayo na kagaya nito? Dahil lamang sa biyaya at habag ng Diyos. Amen? Yung iba ng mga SOD students, pastor, sinasabi nila, salamat po sa inyong buhay, salamat sa team, salamat sa ating church, dahil may programa tayo, mayroon tayong proseso ng paglago. Ang dami kong natutunan po sa SOD. Sabi nung isang nanay, natutunan ko pong magpasakop na sa asawa ko. Sabi ko, Sabi naman ng isang tatay, natutunan ko magpahalaga sa time ko, sa oras, sa pamilya, yung mga, kumbaga na-filter na niya, alam na niya kung alin yung prioridad niya sa buhay. Ang hirap mamuhay kung di mo alam ang prioridad mo. Amen? Praise God. Lahat yon mensahe yon mula sa Potter's house at mula sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. A clay has no impact without the Potter's hand. Okay? Ang clay wala pong impact, walang hulma hanggat wala ito sa kamay ng manlililok. Ang isang tao, wala tayong impact. Impacto siguro pwede. Hanggat wala tayo sa kamay ng Diyos. Ngayon may impact ka na. Ngayon kinakantyaw-kantyaw ka na. Uy, mating ka na doon sa ano? Bumating ka na sa church na yon, o ano nangyari sa'yo? O nagtaas-taas ka ng kamay, nagsasabi lang sila ng ganun, pero sa totoo lang, meron ka na kasing impact sa kanila. Amen? The main ingredients of clay, yung clay na tinasabi, are dust and dirt, or dirt. Okay? Ay water, pakisabi water. Sa lugar po namin, nung wala pang ulan, talagang bukirin, napakaalikabok, talagang tuyong-tuyo. Umulan lang ng 2 beses, tignan ko yung mga nagtatrabaho doon, tignan mo yung kanilang sapatos, talagang dumidikit na yung lupa. Why? Dahil bumaba ang ulan. Kailanman mahirap hulmain kapag dry ka. Mahirap hulmain kapag dust ka pa rin. Yes, we're from dust. Pero kapag bumagsak ang presence, ang Espiritu ng Diyos, napakadaling hulmain. Tignan nyo kapag nag-EGR kayo. Hindi ka makakapagpatawad, pero nakaranas ka sa Encounter God's Retreat. Napatawad mo kahit yung taong hindi humihingi ng tawad. Napakabilis mong mahulma. Napakabilis mong maturuin. Dating kuripot, ngayon nanlilibre na. Amen? Dating sinungaling, hindi na nagsisinungaling. Why? Dahil ang bilis na nating mahulma. Amin ba? Kaya pag bumaba ang presence sa Lord, di ba? Kapag lumalabas ka, o uuwi ka ngayon halimbawa sa trabaho mo, and so on. O dati kapag umuwi ka, hindi ka bumibili ng train ticket mo. Uuwi ko, ating. Ngayon dahil nahulma ka, nakarinig ka, ay, bili ka na ng ticket. Nakakaya naman. Alam ko, bumibili naman kayo ng ticket. Ano? Nakakaya naman. Bigla kang nahuli doon. Whoops! Tapos nandun pala sa dulo yung inaakay mo. Binigyan mo ng act of kindness. Ay, sister, ano nangyari? Wala. Hindi kasi ako nagbayad ng ticket eh. Mga simpleng ganon. Kasi kapag ang banal na espiritu ay nasa atin, kahit maliliit o malalaking detail ng ating buhay, ay kayang hulmain ng Diyos.
mabilis tayong mahulma. We were all from the dust, but because His Spirit lives in us, all of us are candidates to be molded and to be used by God for His glory. Number 3, A stands for by allowing God to reshape us. I-allow natin ng Diyos. Sabi niya sa 6 you are like the clay in the potter's hand and I am the potter. Napakasarap, ano? Ibig sabihin, dying to self. Amen? Pag sinabing dying to self ay minsan kailangan mo ng i-ignore minsan. Kung si pastor ay buhay pa ang self ko, yung pride ko, yung yabang, baka mapapatulan ko kayo lahat. Baka mapatulan ko si Jake. Puro buti na. Kaya, kunwari pa kayo, kung hindi tayo binago ng Lord, patuloy binabago, baka yung katabi mo, mapapatulan mo yan. Amen? So, ito lang. Sa mga life group leader, kung ang mga life group leader natin, kahit kung hindi naku. Buti na lang, binago tayo ng Diyos, di ba? Patay na tayo sa ating sariling laman, di ba? Amin ba? Diyan sa taas. Amen? Minsan nga, nandito, mag-usap tayo bilang pamilya. Naka-assign yung usher. Sabi na, sister, pwede ka bang mag-move doon dahil may paparating? Tignan mo. Wala kang sinabi, pero Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Just imagine ko ang worship team, hindi hubasag yan. Hindi kasi sila magkasundo sa chords. Naku, baka maghampasan sila ng gitara at dyan. Buti na lang si Lord, inaayos tayo lahat. Yung dating ikaw, sabi ko, Lord, kasi nga nung umuwi ako, ikwento ko na sa inyo minsan, di ba? Sa niyon ko na. Nag-preach ako doon sa church, sa amin. May umiiyak yung uncle ko doon. Sabi niya, si Lokita mo lata natin ng ubing. Sabi niya, si Ilocano, tignan mo tong batang ito. Napakapilyo, napakasakit ng ulo ng araw, pero tignan mo nagpapastor. Di ko maintindihan kung bakit ako iyak ng iyak habang nagtuturo. For the glory of God. Alam nila yung buhay ng batang ito. Yan, di ba? Yung masasabi, tignan mo nga naman tong asawa kong ito, itong anak kong ito, dati talagang suwail, pero ngayon tignan mo, napakabait na. Amen? Nung nagpakabait, sumunod sa Lord, tumaas pa ang grades. Dudes ha? Hindi po pwedeng kung kailan kayo sumunod sa Lord, doon naman kayo bumagsak na bumagsak. Tapos sabihin, ba't ka bumagsak? Sabihin ng tatay mo, kasi po, tinawag ako ni Kuya King mag-practice. Ay, huwag natin maging lahat ng mga yun ay gagawin natin. Sabi niyo, sometimes doing the right things, even if it would hurt us too much, but it would be beneficial. Minsan, kahit masakit, kahit kaya sabi ko ito, para ma-awaken kayo ng konti. Sino dito nagkaroon po ng boil? Ang cute, pakinggan ng boil. Pigsa. Yan. Nakaranas tayo ng pigsa, lalo dito. Minsan karanasan, dito. Pigsa, di po ba? Ayan, nagising kayo sa pigsa. Gagaling lang ang pigsa kapag matatanggal yung Bavarian sa loob. Amen. Para hindi naman nakakaano, yung Bavarian na mayroong strawberry flavor. Giginahawa lang ang pakiramdam ng taong may boil kapag naalis yun. Ganon din minsan sa Diyos. Giginhawa ka lang kapag minsan nilunok mo, maalis yung pride, inalis mo yung mga bagay na nagpapahir. Alam mo kung bakit tayo nasasaktan, napipikon? Kasi masyado tayo mataas ang ating tingin sa ating sarili o masyadong mataas ang expectation natin sa iba. Kaya minsan kapag hindi nangyari, ina-expect mo si Mister, magbago na, hanggang hindi pa nagbabago. Pabago-bago ng t-shirt, pero yung ugali, hindi. Di ba? Hindi pa nagbabago, napufrustrate kasi ang taas ng expectation mo.
ibaba mo expectation mo. Natin minsan. Okay? Sabi, just like Jesus did on the cross. Okay? A clay Christians are not self-made man. Ang hirap naman kung puro dahil ganito ako, dahil magaling ako, ganito ako dahil since birth, ganito ako, magaling talaga. Yung bang parang ikaw mismo ang gumawa, kaya naging ganyan ang family ko dahil ganito. No, 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 no. Ang Diyos mismo, hayaan natin ang Diyos ang humulma sa atin. Ibig sabihin, total surrender sa Panginoon. Hello? Tingnan niyo po itong picture na ito. Alam ko, kabisado niyo ito. Isaiah 14:12-15. Malapit na pong matapos. Yeah? Ito po kay Lucifer. Si Lucifer na naging Satanas kung bakit siya ibinagsak. How are you fallen from heaven? Sabi ng Diyos kay Lucifer. O Lucifer, son of the morning. How are you cut down to the ground which did weaken the nations? Verse 13, for you have said in your heart. Grabe pala ang ugali ni Lucifer, ano? Hindi siya nagsasalita, pero nagsasalita saan? Sa sarili niya. Yan ang una, mag-iingat ka. Yung tatahi-tahimik ka. Yung umi-amen ka, pero yung umiiktad naman yung loob mo. Amen! Sabi ng salita ng Diyos. Yan ang unang kaugali ni Lucifer. Sabi niya, for you have said in your heart, no. Yung kukumusta, okay ka lang ako, okay lang po. Meron siyang dala-dala sa loob. Sabi niya, ang dala-dala niya, ito, I will ascend to heaven. Aakit ako sa langit. I will exalt my throne above the stars. Ipopromote ko ang aking sarili. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Grabe, ano? Hindi niya binervalize ito. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako'y magiging Diyos one day. Yung papuri para sa Diyos, para sa kanya gusto yung makuha. Hindi nagsasalita. Pero punong-puno siya ng I. Ako, myself, and I. Yung bang minsan meron tayong katwiran na, pakialam ko, sinabihin nila, basta ako. Delikado yun. Ugaling Lucifer yun. Sorry to say that. Pero yung ayaw mo mapakialaman, ayaw mo maturuan, alam mong papahamak ka ng pahamak na, sinasabihan ka ng mga tao nagmamahal sa'yo, sa mga taong concern sa'yo, ng asawa mo lahat, gagawin ko anong gusto ko. Humanda ka. Ang pagbagsak, papalapit na. Sinabihan ka ni Mrs., ni Mr., alam mo, ganito. Hayaan mo, kung applicable sa'yo, sa akin hindi. Yung mga ganyang mga bagay. Ganyan, delikado. Sabihin mo sa katabi mo, hala ka ta. Tayo lahat dito. Mahirap minsan. Why? Kasi ito yung binasok. Mahirap yung hindi ka nagsasalita, pero punong-puno ka na pala ng mga plano na kung saan itataas mo na ang iyong sarili. Pero kaya ko tinuturo ito hindi para saktan o hindi para husgahan. Para makita natin, mabantayan natin ang ating sarili na hindi tayo pupunta sa pagiging palalo at ikakabagsak po natin. Amen? Inuulit ko kasi minsan, mahirap na tayong turuan, mahirap na tayong makorek. Ang gobyerno, minsan ang magkukorek sa'yo. Kulungan. Ang doktor ang magkukorek sa'yo. Health. Kaya magpakorek na tayo sa Lord. Libre pa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mahirap. The last one, you never win with the potter. Church, kailanman hindi tayo mananalo sa potter or sa Diyos. Hindi ko sinasabing huwag na tayo magplano, kaya lang kung alam mo, kahit ini-enjoy pa ng flesh mo, kahit alam mo parang pabor na lahat sa'yo, pero alam mo, hindi ito sa Panginoon. Maghunos dili ka. Maghunos dili ka. Hindi tayo kailanman mananalo. Kaya nga sabi niya dito sa Matthew chapter
16, 24, 26. Then Jesus said to the disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up this cross and follow me. And then verse 25, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Kasi maraming mga tao na dahil sa hinahanap nila yung buhay nila, yung future na puro ako, sarili, nalulus nila yung sarili nila, yung relasyon nila sa Panginoon. Pero tayo dito, sabi niya for what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul. Napakasakit nito, no? Sa tingin mo, panalo ka. Sa tingin mo, in-enjoy mo. Sa tingin mo, lahat. Pero sabi niya, if you lose your soul, ang hirap. Kaya ako sinasabi po ito, isa na warning, hindi ho para husga, isang babala. Na para one day, hindi nyo masabi kay pastor, Pastor, hindi mo itinuro ito. Kasi kaya ako nandito kayo, pastor, hindi mo itinuro. Kaya itinuturo ko na po ito. Amen? Amen? Hindi ako naguhugas kamay. Bahagi ay compelled ako ng Lord na ituro ito. Na ganito dapat ang marinig natin these last days. Kasi kapag hindi natin ituturo ang bagay na para sa Diyos at yung mga ugali para sa mundo, anong pagkakaiba ng church at worldly things? Amen? Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan nating pahulma, pahubog. Naranasan na natin na muhay na napakalayo sa Diyos. Si pastor, naranasan ko na muhay na malayo sa Diyos. Buti na lang ang Diyos, hinahanap niya ako. At hinulma niya ako at patuloy niya akong hinuhulma. Amen. Sabi ko nga, ibig sabihin, Lord, kapag ikaw ang manlililok at kami ay yung mga pot o mga clay na hinuhulma mo, ibig sabihin, iba-iba ang shape namin. Amen. Kaya yung shape mo pang hospitality, yung shape mo pang usher, yung shape mo pang life group leader, depende sa paghulma ng Diyos sa'yo. Amen? Yung shape mo, tansan. Pero at least, lahat tayo, sabi ko, ibig sabihin, Lord, lahat kami may shape, mayroon kaming gamit sa kaharian mo. Dahil ikaw mismo ang nag-mold sa amin. Hallelujah, God. Naalala ko nung araw, ang mga itinatago ng ating mga magulang, yung mga hindi nila alam, yung mga mamahaling mga yung mga porcelain, yung mga napakagandang mga plato. Tapos ang kapag kinakainan namin dahil marami kami yung kulay puti na yari sa lata yata, kapag nabagsakan ng kutsara, natatakal puti at maya-maya nagkakalawang na. Yung gano'n? Yung parang yung arinola nung araw, yung parang gano'n din. Gano'n din. Gano'n yung mga plato. Tapos yung plato na magaganda, nasa cabinet lang. Diba? Display. Pero you know what? Kasi nga, bakit nandun na? Dahil dinidisplay ka na. Gusto ng Diyos, hulmain ka. Hindi para itago ka lang. Para gamitin ka or para i-display ka. Napakahirap naman kung i-display nila yung isang tabi-tabingi. Di ba? Kaya tignan mo yung katabi mo, kapatid. Dinidisplay ka na ni Lord. Mapapansin mo na dinidisplay ka. Tumayo tayo lahat. Mapapansin mo na dinidisplay ka na ni Lord kung ang mga tao sa paligid mo, nag-start na silang ma-notice yung pagbabago mo. Amen? Amen? Pero hindi nila alam, yung pagbabago na yon ay punong-puno ka ng iyak. Di ba? Uy, Sister, blooming ka ngayon. Uy, ang ganda na ng buhay mo ngayon. Praise God, ang bait-bait mo ngayon. Pero hindi nila alam, galing ka sa paghulma, sa pagpihit, sa pag-twist ng Lord para turn ka upside down para lang makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kagaya po ng ating church, ang nakikita lang ng mga bago, lalo na yung umatin itong mga late, ay ito na.
Pero ang dami ring pinagsakripisyo, ang dami ring challenges, testing, reach out dito, reach out doon, iyak dito, iyak doon. Pero hanggang ngayon may mga challenges pa, pero nakikita natin may bunga. Maganda na yung umiiyak sa Lord na binabago ka dahil may bunga. Kaysa naman yung umiiyak ka dahil iniwanan ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Lord, thank you for your love. Sino man sa aming kalagitnaan na dumaranas, Lord, ng shaping o reshaping, Lord God, ng molding. Lord, tulungan mo kami na makita namin, O God, na habang minumold kami, ay wala kami sa lamesa, hindi kami in a distance, Lord God, kundi nasa kamay mo kami. Church, kung nakakaranas ka naman ng pagtuturo, kung yung preaching na narinig mo ngayon ay medyo na-stir up yung damdamin mo, bahagi yan ng pag-mold ng Lord. Hindi para saktan ka, para makita mo pa yung higher level, kung ano saan ka tinatawag ng Diyos. Hindi lamang yung pansamantalang hilig ng ating laman, pansamantalang hilig ng ating pagkatao. Gusto ng Diyos yung eternal. Oh, hallelujah, God. Lord, today, maraming salamat. Sige ho, mag-start tayo na pasalamatan ng Diyos sa mga bagay kung saan ka pinalaya. Dati napakarami nating obligasyon. May mga nagpapatuto, Pastor, alam mo, nung nag-abroad ako, lahat na mga ginamit ko ay hiniram ko, niloan ko. Pero ngayon, alam mo, Pastor, nabayaran ko na lahat yun. Nakakatulong na ako sa aking mga ganito, ganyan. Why? Dahil binubuo tayo ng Diyos. Hallelujah, God. Yes, Jesus. Can we sing that song? Hallelujah, God. Oh, yes, pasalamatan mo ang Diyos kung saan ka pinalaya. Saan ka pinagaling? Saan ka pinatawad? Saan ka nilinis? Oh, dati ini-enjoy mo pero mali pala, pero makita mo ang iyong sarili. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, God. If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. If the songs of life may come and the road ahead gets steep, I will lift these hands in faith. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I had because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Yes, Lord. Mountain high or valleys low, I sing out and remind my soul. I am yours. I am forever yours. Thank you, Lord. If we're gonna sing that song once again, but just be ready. Continue to prepare that song. Alam niyo po, itong awit na ito, habang pinapakinggan ko, sabi ko, Lord, nasaan kaya ako? Nasaan kaya si Pastor June nung hindi ako kinatagpo ng pag-ibig mo? Kung walang nagbahagi sa akin. Nasaan ka kaya? Nasaan kaya tayo? Alam ko makaka-relate tayo sa lahat ng sinasabi ko dito. Buti na lang nag-say yes tayo sa Lord. Buti na lang nag-I do tayo sa Kanya na magiging anak niya. Kaya tignan mo ang buhay mo ngayon. Hindi man perfect, pero makita mo. Napupunan ng pangangailangan, may kapayapaan ka sa loob. Actually, ginagamit ka na para sa Kanyang kaharian. Pwede ba kausapin mo si Lord? Na Lord, salamat. Binago mo ako at patuloy mong binabago. At kung nandun ka naman sa sitwasyon ngayon ng molding, ng testing, huwag kang mag-alala. Nasa kamay ka niya. Nasa kamay ka niya.
Hindi ka bibitawan, kagaya ng sinabi ko, hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi tayo bibitawan ng Diyos hanggat hindi nahuhulma ang ating buhay para sa Kanya. Oh, thank you, Lord. If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I will hold on to what is true, though I cannot see. Amen. If the storms of life they come and the road ahead gets steep, I will lift these hands in faith. I will believe. Come on, sing the. I remind myself of all that you've done. Oh God. And the life I had because of your Son. Love came down. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. A mountain high or valley low, I sing out to remind my soul, I am yours, I am forever yours. Ngayon nakakilala ka kay Lord, punong-puno ng pag-asa ang puso mo. May kagalakan, may kasiyahan, may kaligtasan, may kapayapaan. We're gonna sing the second verse. That's our declaration. When my heart filled with hope, when my heart is filled with hope, and every promise comes my way, when I feel your hands of grace rest upon me. Amen. Staying desperate for you, God. Staying humble at your feet. I will lift these hands in praise. I will believe. I remind myself. And I remind myself for all that you've done. Hallelujah. And the life I have because of your Son. Love came down. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Oh, mountain high or valley low, I sing out to remind my soul, I am yours. I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever. Thank you, Jesus. You know what? Isa sa kasaysayan ng ating church noong panahon ng COVID, akala natin maghihiwa-hiwalay na tayo. Akala natin hindi na babalik. Pero you know what? Doon pinatunayan ng Lord na hindi tayo nag-iisa sa laban. Amen. Parang yung isang bagay, halimbawa kung may asin ka sa kamay, nagkalat kapag sinake na ganyan, lalong nagdidikit-dikit sa gitna. Ganyan ang nangyari sa atin. Nung may panahon na pagsubok, pinili natin na mag-connect sa isa't isa. Ang nag-unite sa church na ito, for the glory of God, ay yung pagmamahal ng Diyos na nararanasan natin at pagmamahal natin sa isa't isa. Pwede ba, church, panatiliin natin to? Hindi man perfect ang kasama mo sa life group, si leader o sa grupo. Huwag mong kalilimutan, kapatid mo yan kay Lord. Kapatid mo yan kay Lord. Iisa tayo sa kanyang harapan. Kung binago ka ngayon, inayos ka ngayon, marahil kailangan ka niya para mabago rin siya for the glory of God. I am yours. I am yours. All my days. Jesus, I am Say to the Lord, Lord, I'm yours. Kahit anong mangyari, kahit anong magmumold mo,
Pagtitiwalaan kita. Pagmamayari mo ako. Hawakan mo lang ang buhay na ito para mangyari ang kalooban mo. Jesus, I Come on, lift up your hands. Say to God, I am yours. Yes, we are yours. We are yours. Jesus, I am yours. Oh, I am yours. I am yours. All my days. Jesus, I am yours. love it down. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Oh Lord, Love came high over low. I sing out in my soul. I am yours. I am forever yours. isa pa. You know what? Remember when we prayed na sinabi natin, Lord, one day ang makakatabi ko, asawa ko, anak ko, pamilya ko. Sino nagkatotoo yun? Na kumpleto kayong pamilya. Amen. Dati mag-isa ka lang. Dati mag-isa ka lang. Yun ang iniiyak mo, pero nakita mo, pinatunayan ng Diyos. Amen. Dati, Lord, bigyan mo lang ako ng ganito trabaho. Hindi lang trabaho binigay sa'yo, binigyan ka pa ng permit. Bakit ko sinasabi ito? Hindi para isumbat, kundi makita natin na, Lord, patawad po dahil yung mga request ko nung araw, parang nakalimutan ko, naalala ko lang ngayon, sinagot mo na pala. Amen. Hallelujah, God. We're gonna sing the second verse. When my heart filled with hope. Ito ka na ngayon. And my every promises comes my way. Nangyayari ang pangarap. Kung hindi pa nangyayari sa'yo, hintayin mo. And when I feel your hands of grace rest upon me. Alam na alam mo, sinasamahan ka ng Lord. Pero pag ipinopromote ka, pagpapalain ka, be-bless ka, sabi niya dito, staying desperate for you, God. Manatili kang desperado sa Panginoon. Manatili kang malambot ang puso mo sa Kanya, maging maturuin pa rin sa Kanya. Dahil lahat ng mga bagay na nandun, inihanda ka ng Lord at patuloy tayong inihanda for greater things. Oh, hallelujah. We're gonna declare the second verse, when my heart filled with hope. My heart is filled with hope. And every promise comes my way. When I feel your hands of grace rest upon me. Amen. Staying desperate for you, God. Staying humble at your feet. I will lift these hands and praise. I will believe. I remind myself I remind myself for all that you've done. Hallelujah. And the life I have because of your Son. Come on, the top of your voice. Love came down. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever. Come on, sing it with confidence. mountain high or valley low. I sing Salamat, out Panginoon. in my soul. I am yours. I am forever. All together now. The love came down and set me free. Oh God. Love came down And rescued me. I am yours. I am forever yours. mountain high or valley low. I sing out in my soul. I am yours. I am forever. For the very last time, love came down. Love came down and set me free. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours.
Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am Palakpakan natin ang Diyos. Palakpak ng tagumpay. Palakpak ng para sa kaluwalhatian ng Diyos. Come on! Hallelujah! Yes! Hallelujah!